Totoo ba to? Naluluhang sambit ni Mika sa sarili habang nasa loob ng banyo. Kasalukuyan niyang pinagmamasdan ang dalawang kulay pulang linya na nakapaskil sa pregnancy test kit. Buntis ang dalaga at sobrang tuwa niya nang sa wakas kinumpirma ng pregnancy test na iyon ang medyo ilang araw niya ng duda sa sariling katawan. Thank you sa biyayang ito, Lord. Sigurado akong matutuwa ng sobra si Vince sa balitang to. Bulong niya pa sa sarili habang tinitingnan ang mukha sa salamin. Sinabayan pa niya iyon ng paghaplo sa maliit niya pang tiyan. Si Mika ay isang dalaga na abot hanggang langit ang pagmamahal kay Vince. Walang ibang minahal na lalaki ang dalaga simula nang masilayan niya ang gwapong mukha ng binatang iniibig. Matangkad, moreno at gwapo nga si Vince. May hugis oblong ito na mukha at matangos ang ilong. Matapos malaman na siya ay nagdadalang tao, nagbihis si Mika ng damit pang alis. Nagtungo siya sa kinaroroonan ng opisina ni Vince. Pagdating niya sa gusali kung saan ito nagtatrabaho, agad niyang nilapitan ang lalaki. Hi Vince, pwede pa tayong mag-usap? Nakangiting tanong niya rito pagkatapos mayakap ang lalaki. Nag-uusap na tayo ngayon na. Pero gusto ko sanang makausap ka ng tayong dalawa lang. Pwede ba yon? Tayong dalawa lang naman ang nandito ngayon sa office ko. Pwede mo nang sabihin sa akin yan kung ano man yung gusto mong malaman ko, Mika. Oo nga, tayong dalawa lang ngayon dito sa loob ng opisina mo. Pero gusto ko sanang sabihin ang magandang balitang ito kung nasa ibang lugar tayo. Ayoko sanang ibigay ang good news sa'yo kung narito tayo sa opisina mo kasi baka may pumasok na tao bigla at maabala pa tayo. Ano ba kasing ibabalita mo sa akin? Tanong ni Vince na tila naiiritang tono. May ngiti sa mga labi na bigkas ni Mika sa kaharap. Buntis ka? Sigurado ka ba? Oo Vince, buntis ako at ikaw ang tatay ng anak ko. Bakit tila gulat at kabado ka dyan? Hindi ako kabado, Mika. Pero aminado akong nagulat ako sa balita mong dala. Bakit ka naman nagulat? Hindi ka ba masaya na magkakaanak na tayo, Vince? Kasi ako, sobrang excited ko nang maging mami sa anak natin. Maging misis mo at magkaroon pa ng ibang mga anak sa hinaharap. Halatang labis ang saya sa mukha ni Mika dahil hindi pa rin mapalis ang malapad niyang ngiti habang sinasabi ang mga katagang iyon sa lalaking minamahal. Of course, happy ako na magiging tatay na ako sa anak natin, Mika. Nabigla lang ako sa balita mo dahil marami akong hinaharap sa trabaho ngayon. Nang marinig niya ang mga salitang iyon mula kay Vince, nagpasya siyang sabihan na lang ito na kailangan nilang puntahan ng mga magulang niya para ipaalam ang kanyang pagdadalang tao kapag lumuwag ng schedule ng binata sa trabaho. Nakalabas na ng tuluyan si Mika ng building ng opisina ni Vince nang matanaw niya sa hindi kalayuan si Jan, ang nakababatang kapatid ni Vince. Bakit kaya pupuntahan ni Jan si Vince? Mahinang tanong niya sa sarili. Mika, ikaw ba yan? Excited na tanong ni Jan nang makita nitong nasa gilid ng kalsada ang babae at nag-aabang ng masasakyang taxi. Lumingon ang dalaga nang marinig niya ang pagtawag ng lalaki sa pangalan niya. Oo Jan, ako nga to. Nakangiting sabi niya rito. Sabi ko na nga ba, ikaw yan Mick. Anino mo palang alam na alam ko na. Hindi ako pwedeng magkamali. Basayang sabi naman ito. Dadalawin mo bang kuya mo? Oo, sana eh. Sige. Pumasok ka na sa loob. Nasa opisina si Vince. Tapos na ba kayong magkita ng kuya ko? Isang simpleng tango ang naging sagot ni Mika. Saka ako na lang dadalawin ang kuya. Halika, magkape muna tayo. Yaya pa sa kanya ni Jan. Nagtatrabaho ito bilang call center agent sa isang BPO company. Pero baka naabala na kita. At isa pa, baka importante yung kailangan mo kay Vince. Huwag mo na akong tanggihan. Please? Sige na nga. Good. Hintayin mo lang ako rito. Kukunin ko lang muna yung kotse ko. Pagkalipas ng ilang minuto, sakay na silang dalawa ng kotse. Huminto sa pagmamaneho si Jan nang makarating sila sa isang restaurant. Bakit mo ako dinala dito, Jan? Tanong ni Mika nang sa wakas ay nakapasok sa loob. Tanong ni Mika nang sa wakas ay nakapasok sa isang kilalang steak restaurant. Agad silang pinaupo sa mesa malapit sa gilid ng bintana. Bakit naman hindi kita dadalhin dito para kumain? Jan, sosyal ang lugar na to.
Mahal ang pagkain dito, sayang ang pera. Mika, ako ang nag-imbita sa'yo para uminom tayo ng kape lang sana. Pero nagbagong isip ko eh. Gusto kitang makausap at makasama ng medyo matagal sa pagkain, kaya dinala kita dito. Don't worry, hindi kita pagbabayarin ng bill natin. Wika nito sabay kindat sa babaeng kaharap. Alam ko naman na hindi mo ako pagbabayarin sa bill ng pagkain eh. Pero ang sa akin lang, bakit ka ba nag-aaksaya ng pera at oras mo? Akmang sasagutin pa sana ni Jan ang tanong ng dalaga nang biglang lumapit ang waiter sa mesa nila. Iniabot nito sa kanilang menu. Binasa nilang dalawa iyon at hindi nagtagal, sinabi nila kung anong gusto nilang orderin sa naghihintay na waiter. Mika, hindi ako nagsasayang ng oras at pera ko sa'yo. Alam mo naman na mahal kita. Noon ko pa yan ipinaalam sa'yo, hindi ba? Jan, alam mo naman kung sino ang mahal ng puso ko. Mahal na mahal ko ang kuya mo. Mas sigit ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa pagmamahal na pwedeng ibigay ng kapatid ko, Mika. Hindi mo alam ang sinasabi mo dyan. Alam ko ang sinasabi ko, Mika. Totoo ang pag-ibig ko sa'yo kahit noon pa. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Ang hirap kasi maniwala sa mga sinasabi mo. Ang bilis mo kasing magsabi sa akin ng damdamin mo. Simula nung una pa lang kitang nakita, nakuha mo ng atensyon at napatibok mo ng puso ko. Kaya sigurado ako na kahit noon pa man, mahal na kita, Mika. Sisiguraduhin ko na sasaya ka sa piling ko kapag ako ang pinili mo na makasama hanggang sa pagtanda. Pasensya ka na kung ilang ulit ko nang sinasabi sa iyo ang pagmamahal ko. Isa ito sa mga nakikita kong paraan na makumbinsi ka na mahalin mo rin ako. Jan, sa iba mo nalang ibaling ang pagmamahal mo. Hindi ako nararapat dyan. Marami ka pang makikilala na mas higit pa sa akin. At gusto ko lang sabihin sa'yo na buntis ako at si Vince ang ama ng baby ko. Biglang natahimik ang binata at pinagmasdan lamang si Mika. Anong plano niyo ni Kuya Vince? Wala pa naman kaming napag-uusapan ng kuya mo na seryosong plano sa pagpapamilya. Sobrang busy niya kasi kanina sa office. Marami daw siyang kailangang matapos na trabaho. Sinabihan ko na lang siya na kailangan naming ipaalam ang pagbubuntis ko sa mga magulang ko kapag maluwag ang schedule niya. Nang malaman ni Jan ang kalagayan ni Mika, tumahimik na ito at kumain na lamang sila pagdating ng kanilang mga orders. Hinatid nito ang dalaga sa bahay at saka ito umuwi sa bahay ng mga magulang mismo. Hi Kuya! Simpleng bati ni Jan sa kapatid nang matanaw niyang nakaupo ito sa may terasa nila. Oh bro, nandyan ka na pala. Kanina ka pa dyan? Tanong naman ni Vince. Hindi naman. Sagot ni Jan. Lumapit siya sa kinaroroonan ng kapatid at umupo sa tabi nito. Kumusta na ang mga ganap sa buhay mo ngayon, bro? Wala naman, kuya. Congratulations nga pala. Nalaman ko kay Mika na magkakaanak na kayo. Habang tinitingnan niya ang mukha ng kapatid, napansin niya na hindi ito masaya sa pagbati niya. Sa totoo lang, ayoko ng balitang yun nung ipinaalam sa akin ni Mika. Bakit naman? Nagtatakang tanong niya rito. Bro, ayoko pang magkapamilya. Hindi ko pa nga lubusang nakikilala ang sarili ko eh. I don't think na kaya ko ng buhay ng may asawa at anak. Hindi ko lang talaga kaya na magsabi ng diretso kay Mika dahil sobrang busy ko pa sa opisina kanina. Pero kuya, kawawa naman si Mika. Pati ng baby mo, walang tatay yung asawa at ama sa kanila. Jan, narinig mo bang sinabi ko a while ago? Oo naman kuya, pero hindi ka ba nakokonsensya sa gusto mong gawin sa mag-ina mo? Mahal na mahal ka ni Mika. Sokdulan hanggang langit ang pagmamahal niya sa'yo. Hindi ko siya mahal, sabi naman ni Vince. Dahil sa mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Jan ang galit sa sariling kapatid. Nagkasuntukan silang magkuya. Naunang sumuntok sa mukha ni Vince si Jan. Gumanti naman ang suntok si Vince na nagpadugo sa labi ng bunsong kapatid. Pagkalipas ng ilang sandali, kumalma na silang pareho at umupo sa isang sulok. Kuya, hindi ko napigilan ang init ng ulo ko sa'yo. Narinig mo lang na hindi ko mahal si Mika, biglang sinuntok mo na ako. Bakit mo ba ako sinaktan? Sinaktan kita dahil matagal ko nang mahal si Mika, kuya. Hinayaan kitang makapasok ng tuluyan sa buhay niya. Kasi akala ko, iingatan, aalagaan at mamahalin mo ng lubos ang babaeng pinapangarap kong mahalin din ako pabalik. Pero isang laruan lang palang tingin mo sa kanya. Wika ni Jan habang seryosong nakatingin sa mga mata ng nakatatandang kapatid. Mahal mo si Mika? Kailan pa?
Minahal ko si Mika, unang kita ko pa lang sa kanya, kuya. Kaso, nakita ko sa mga mata niya na ikaw ang mahal niya. Kaya nilayuan ko siya. Tapos malalaman ko sa'yo na basura pa lang tingin mo sa kanya. Ang sakit isipin na ang sarili kong kapatid ang gumagawa at gagawa ng mga bagay na ikasasakit ng damdamin ng taong minamahal ko ng labis. Si Mika naman ang unang lumapit at nagpakita ng interes sa akin. Hindi ako. Lalaki lang ako. Mahina sa tuksong dala ng isang babae. Kung hindi mo kayang mahalin ng totoo at lubos si Mika, pati na rin ang anak mo sa kanya, iwan mo na lang sila ng tuluyan, kuya. Ako ang gaganap sa responsibilidad na may iwan mo. Hindi ko sila pababayaan. Determinadong sabi ni Jan. Laking pagtataka ni Mika nang lumipas ang ilang araw mula nang ibalita niya kay Vince ang pagdadalang tao niya, wala pa rin itong paramdam sa kanya. Naisip niya na baka may sakit ang binata kaya hindi niya ito nakikita. Kinausap niya ang bata sa loob ng tiyan. Naisip niyang baka talagang abla lang ito sa trabaho kaya hindi na siya magawang kumustahin man lang. Kinausap niya ang bata sa loob ng sinapupunan. Baby, puntahan na kaya natin ang daddy mo sa bahay ng lola at lola mo. Tama, i-surprise natin ang daddy mo ang pagdalaw natin doon sa kanya anak. Dahil araw naman ng linggo at walang pasok sa opisina si Vince, napagpasyahan niyang pumunta na sa bahay nito. Magandang araw po, nandyan po ba si Vince sa loob? Magalang na tanong ni Mika sa kasambahay na nagbukas ng gate. Ma'am Mika, ikaw pala yan. Wala na po dito si Sir Vince. Umalis na po siya. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Umalis po si Vince? Saan po siya nagpunta? Nagtatakang tanong ni Mika. May halong kaba sa kanyang boses. Hindi siya makapaniwala na umalis na si Vince nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Nasa ganoong sitwasyon ng dalaga nang datna niya si Jan. Mukhang kagagaling lang ng binata sa gym sa loob ng village. Sige na Manang, bumalik ka na sa trabaho mo. Ako nang bahala sa kanya. Wika ni Jan sa kasambahay. Mika, totoo ang sinabi sa'yo ni Manang. Wala na rito sa bahay si Kuya. Mag-usap tayo sa loob. Pagdating sa sala, marahan siyang pinaupo ni Jan sa sofa. Gusto mo ng juice? Wag na, thank you. Tubig. Sige, tubig na lang. Nagdala ng isang basong tubig sa harapan ni Mika ang isang kasambahay. Jan, hindi ko lang maintindihan. Anong sinasabi mong umalis na si Vince? Hindi niya man lang ako tinext o tinawagan. Paano niya ito nagawa sa amin ng anak ko? Malungkot na tanong ni Mika. Ang totoo niyan, hindi ka kailanman minahal ng kuya ko. Ilang sandali pa, binigay ni Jan ang iniwang sulat ni Vince para sa kanya. Napatakip sa bibig si Mika at tuluyan na siyang napaiyak matapos basahin ang iniwang sulat nito. Humihingi ng tawad si Vince sa naturang liham. Nakasaad doon na hindi ito handa maging asawa at ama. Sa kabila ng masakit na katotohanan, pinilit ni Mika na maging matatag para sa anak. Walang aasahan na ibang bata, kundi siya lamang. Pasensya ka na anak ha. Nang makauwi ng bahay, doon ibinuhos ni Mika ang lahat ng emosyon na kanyang nararamdaman. Doon siya umiyak ng umiyak. Pasensya ka na anak ha. Ang rupok at ang tanga-tanga ng mami mo. Hindi ko tuloy na malayan ang intensyon pala sa akin ng daddy mo mula nung una ay paglaruan lang ako. Isang duwag sa responsibilidad ng ama mo. Kahit ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Diyos at nabuo ka sa sinapupunan ko. Lagi lang ako nandito para sa'yo. Papatunayan natin sa daddy mo na kaya natin. Mabubuhay tayong dalawa ng masaya. Nagpatuloy si Mika sa pag-iyak hanggang hindi niya namalayan na siya pala'y nakatulog. Nagising lang siya nang marinig ang tuloy-tuloy na katok mula sa pintuan. Agad niya namang binuksan iyon. Hi Mika, may dala akong pagkain para sa iyo at sa baby mo. Bungad na wika sa kanya ni Jan nang bumukas ang pinto. Bakit ka nandito? At bakit ka pa nag-abalang magdala ng pagkain dyan? Malamig na tanong ni Mika nang matapos nang ihanda ng binata ang pagkain sa lamesa. Mika, ganyan mo ba tratuhin ang bisita mo? Pasensya na dyan. Marami kasing mga bagay ang pumapasok sa isip ko bago ka pa dumating dito. Sorry Jan, hindi ko pa rin kasi maiwasang masaktan sa mga nangyayari. Ang dami-daming pumapasok sa isip ko at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Well, I'm sorry kung naabala kita sa pagpunta ko rito sa bahay mo. Gusto ko lang siguraduhin na kumakain kayo sa tamang oras ng anak mo. Mas susustansyang pagkain ang dala ko para lumaki ang bata sa loob ng sinapupunan mo ng healthy. Anong mga bagay palang gumugulo sa isip mo?
Hindi ba ako dapat mahalin ng totoo at wagas? Bakit ang rupok at ang tanga ko pagdating sa pag-ibig? Pati ba ang anak ko hindi kayang mahalin ni Vince? Magiging mabuti ba akong nanay at sapat na nanay sa anak ko? Tumutulang mga luha mula sa mga mata ni Mika. Mika, nandito lang naman ako sa tabi mo palagi. Handa akong maging katuwang mo sa buhay. Naniniwala akong kaya mong maging mabuting ina sa anak mo. You're an amazing woman. Always remember that. Ilang beses mo nang sinasabi na mahal mo ko at ilang beses mo na rin ipinapakita sa akin sa pamamagitan ng kilos ang pagmamahal mo dyan. Pero hindi ko alam kung bakit ayaw makinig ng puso na ikaw na lang ang mahalin imbis ng kuya mo. Mas mahal mo si Kuya Vince kaysa sa akin dahil mas pogi siya. Natatawang wika nito. Dahil sa birong yun ng binata, hindi mapigilan ni Mika ang mapangiti. Hinampas niya ng isang kamay ang braso ni Jan. Mahilig ka talagang magbiro, no? Alam mo naman na seryosong bagay ang pinag-uusapan natin dito ngayon. Biniro kita dahil gusto kong makita na ngumiti ka, Mika. Nasasaktan ako ng sobras tuwing nakikita kitang malungkot. Pero, bumalik na tayo sa seryosong usapan. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong pumasok sa buhay mo. Bilang boyfriend mo, ipapadama ko sa'yo na kaya mong lumigaya sa piling ko. Boyfriend ba ka agad? Hindi ba pwede maliligaw ka lang muna? Natatawang tanong ni Mika habang pinupunasan niyang mga luha sa mukha. Natatawang tanong ni Mika habang pinupunasan ang mga tumulong luha sa kanyang pisngi. Makalipas ang ilang buwan, sinagot ni Mika si Jan. Nakita niya kasi na sobrang maalaga at mapagmahal nito sa kanila ng anak niya. Ito palagi ang kasama niya tuwing kailangang bumisita sa doktor. Mahaba rin ang pasensya nito sa paghahanap ng gusto niyang kainin. Kinakantahan pa nga siya nito sa gabi para lamang makatulog siya ng mahimbing. Love, will you marry me? Ayoko nang patagalin pa ang pagiging mag-boyfriend nating dalawa. Dahil sigurado na akong gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Pati na rin ang baby sa tiyan mo. Bagaman pamangkin ko siya, handa akong ituring siya bilang sarili kong anak. Dahil ganun kita kamahal. Sambit ni Jan. Sa halip na sumagot, mahigpit munang niyakap ni Mika ang nobyo. Tiningnan niya ito. Makalipas ang ilang segundo, hinalikan niya sa mga labi si Jan. Isang matagal at puno ng pag-ibig ang binigay ni Mika. Anong ibig sabihin ng halik mong yun, love? Tanong nito sa kanya. Love, kailangan ko pa bang i-explain sa'yo? Gusto ko lang masiguro kung tama ang naiisip ko. Jan, thank you for loving me and my unborn baby. Gusto ko lang malaman mo na nagpapasalamat ako sa Diyos na binigay ka niya sa akin. You made me feel and believe that true love can wait. Napakaswerte ko sa'yo dahil trinato mo akong mahalaga sa buhay mo. Napakalaki at busilak ng puso mo dyan. Oo naman, I will marry you. Pagkatapos marinig yon mula sa bibig ni Mika, isang malalim pero masuyong halik ang ginawad ni Jan. Bago pa maganap ang kasalang Mika at Jan, nakatanggap sila ng isang recorded video mula kay Vince. Humihingi ito ng tawad dahil alam niyang labis na nasaktan ang damdamin ng mga ikakasal. Ayon dito, hindi pa daw siya totally healed sa kasalanang nagawa kaya hindi muna ito magpapakita sa kanila ng personal. Nasa video message din na wala pa itong bagong pag-ibig. Nais nitong kilalanin muna ang sarili bago pumasok sa isang romantic relationship. Habang pinapanood ni Mika ang video, doon niya napagtanto na hindi niya na talaga mahal si Vince. Siguro may parte pa rin ito sa puso niya dahil ito pa rin ang ama ng anak niya. Pero si Jan ang mahal niya ngayon at ang nais niyang makasama habang buhay. Vince, salamat at nagkaroon ako ng pagkakataon na mahalin ka. Hindi ako nagsisising minahal kita noon. Ikaw kasi ang nagbigay ng isang malaking biyaya sa buhay ko. Ang baby natin. Ikaw ang magiging tatay ng panganay ko kahit hindi tayo nagtagumpay bilang magkarelasyon. Walang sino man ang makabubura ng katotohanan yon. Dahil iniwan mo ako noon, napunta ako sa isang tao na tulad ng kapatid mong si Jan. At masaya na ako ngayon. Bulong ni Mika sa sarili habang pinapanood ang video. Love, anong iniisip mo? Tanong ni Jan nang mapansin itong tahimik ang mapapangasawa. Wala naman, kinakausap ko lang si Vince sa isip ko. Sinabi ko sa kanya na nagpapasalamat pa rin ako dahil napunta ako sa taong katulad mo, yung kaya kong panindigan, at siya rin ang naging daan para maging ina ko sa panganay kong anak. Pagkalipas ng isang buwan, isang garden wedding ang ginanap sa pagitan ni Mika at Jan.
Pili lamang ang mga panauhin na dumalo sa kasal na iyon tulad ng gusto ng bride at groom para hindi sila mahirapan sa pag-estima ng mga tao. Talagang lumitaw ng husto ang gandang taglay ng bride dahil isang simple ngunit eleganteng puting wedding gown ang suot sa araw ng seremonya. Ganoon din si Jan, lalong lumitaw ang kagwapuhan nito sa suot na tuxedo. Jan, sa harap ng Diyos at ng mga tao na mga mahal at importante sa buhay natin, nangangako akong mamahalin at aalagaan kita kahit na dumating ang araw na mahirap ka ng mahalin at alagaan. Hindi ako susuko sa iyo, love. Sa'yo ko rin naman natutunan na ang wagas na pag-ibig ay hindi marunong sumuko. Love, salamat talaga sa walang sawang pagpapakita sa akin kung ano ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Handa na akong maging opisyal na Mrs. Jan Aragon habang ako'y may buhay pa. Nakangiting sabi ni Mika sa kanyang mapapangasawa. Kasabay noon ang pangingilid ng kanyang mga luha. Mula sa wedding vows ng bride at groom, naging mabilis ang takbo ng seremonyas. Natapos ang kasal ni Mika at Jan sa pamamagitan ng isang malakas na palakpakan ng mga tao sa garden nang makita ng mga ito ang paglapat ng mga labi sa bawat isa ng bagong mag-asawa. Mika, love, maraming salamat at pinakasalan mo ko. Ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo ngayon. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya ngayon dahil finally, asawa na kita. Love, mahal na mahal kita. Hindi yan magbabago kahit ano pa man ang dumating sa buhay natin sa hinaharap. Jan, alam mo ba, araw-araw akong nagpapasalamat. Dahil sa'yo, pakiramdam ko, secure at safe ako sa piling mo. Hindi ka madamot magsabi ng I love you sa akin. Tapos, ikaw pa ang tipo ng tao na mapagsilbi. Pinagluluto, pinaghuhugas ng pinggan at higit sa lahat, kinakantahan mo pa ako para makatulog. Tapos, syempre, lagi mo pang hinihirot ang mga binti ko. Noong 7 buwan na ang tiyan ni Mika, nalaman nilang lalaki pala ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Naging masaya rin ang mga magulang ni Mika para sa kanya dahil sa wakas, isang Jan Aragon ang napangasawa ng kanilang anak. Si Jan na isang lalaking may paninindigan at may kakayahang magmahal ng lubos. Araw-araw, sabay na nagdarasal ang mag-asawa. Nagpapasalamat palagi sa mga biyayang kanilang natatanggap mula sa Diyos. Pero ang higit na ipinapanalangin nilang dalawa ay ang manatili silang tapat at masaya sa bawat isa kahit anong unos pa man ang dumating sa kanilang buhay. Hindi nagtagal, isinilang ni Mika ang sanggol na lalaki. Bilang mag-asawa, napagpasya nilang huwag ipaalam kahit na kanino na si Vince talaga ang tunay na ama ng kanyang anak. Ang alam ng kanilang mga magulang, si Jan talagang nakabuntis kay Mika noon. At para makaiwas sa mga isyu sa pamilya, wala na silang balak na ipaalam ang totoo para na rin sa ikatatahimik ng kanilang mga buhay. Sa paglipas ng panahon, nabiyayaan pa sila ng 2 anak. Naging masayang kanilang buhay bilang isang pamilya. Hindi nagbago ang pagmamahal ni Jan, bagkos ay mas lalo pa itong naging dedicated sa trabaho at sa pamilya. Halos 7 taon na rin ang lumipas. Muling bumalik si Vince mula sa ibang bansa. Nagkaroon ng kaunting salo-salo sa bahay ng mga magulang ni Jan kung saan dinaluhan yon ng mga malalapit na kamag-anak at syempre ni Mika at ng kanyang mga anak. Marahang pinagmasdan ni Vince ang kanyang anak pero wala siyang magawa nang tawagin siya nitong Tito Vince. Maraming taon nang lumipas pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakapag-asawa. Niyakap niyang bata. Gusto niyang umiyak. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit at mag-sorry. Pero ayaw niya nang maguluhan ng bata. Pati na rin ang mga taong naroon. Alam niyang masaya na si Jan at Mika sa buhay ng mga ito. Buhay na sana ay nararanasan niya ngayon kung hindi niya tinakbuhan ang responsibilidad noon. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.